Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon pa lang, pwede bang pakisabi na sa iyong katabi, Happy Fiesta! Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin siya. Magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Father Paul Wu. Ako po ang Assistant Parish Priest sa Mary Help of Christians Parish sa Maypaho, Caloocan City. Nagpapasalamat po ako kay Father Sammy at sa inyong napakagandang community na nag-anyaya po sa akin sa unang pagkakataon na makapagmisa po dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Kanina, akala ko konti lang ang magsisimba kasi araw ng Lunes. Nagulat ako, ang daming tao. Akala ko may General Assembly ng mga driver ng angkas. No? Kasi kulay mga driver ng angkas kayo no? Pero alam ko naman na ang kulay blue ay hindi lang kulay ng angkas, kulay din ng joyride. Pero itong kulay na ito ay kulay ng mahal na Birheng Maria. Tamang-tama dahil siya ang ating patrona. Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Bihira ang titulo na Our Lady of the Sacred Heart. Bakit? Kasi noong nagpakita ang ating Panginoon sa isang madre sa Fransya na ang pangalan ay Margarita Maria ng Alacoque, nagpakilala ang Panginoon bilang kabanal-banalang puso. At para magkaroon ng counterpart, yung Sacred Heart of Jesus, meron tayong ginawang devotion kay Mama Mary na Immaculate Heart of Mary. Tinatawag natin itong kambal na puso. Kambal na puso ni Maria at ni Jesus. Pero salamat sa mga kaparian ng Missionaries of the Sacred Heart dahil pinalaganap nila ang isang napakagandang debosyon kay Maria na hindi si Maria ang sentro, kundi ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi lang siya Immaculate Heart. She is the Lady of the Sacred Heart. Why? Because her heart is connected to the heart of her Son. Alisin niyo ang Sacred Heart of Jesus, mawawalan ng halaga si Mama Mary. Alisin niyo si Jesus kay Maria, hindi natin mabibigyang halaga si Maria. The mother is not superior to the Son. At si Jesus lamang ang tanging daan para lalo nating maunawaan ang kabanalan ng kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria. Kaya sa araw na ito, gusto kong mag-focus sa puso ng ating Panginoon, sa kanyang puso na nakakonekta sa puso ng mahal na Birheng Maria. Kapag lalapit kayo sa image ng Sacred Heart, mamaya, kapag meron kayong oras, pwede kayong lumapit. Makikita nyo yung puso ng batang Jesus nakalabas sa kanyang dibdib. At meron kayong makikitang mga elemento na nasa puso niya. At ito ang gusto kong pagnilayan sa gabing ito. Una, sa bandang tuktok ng puso, may makikita kayong maliit na krus. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Na ang puso ng ating Panginoon ay pusong nagliligtas. Sabihin nyo nga po, nagliligtas. The heart of Jesus is a heart that saves. Ang kanyang puso ay pusong nagliligtas dahil hindi lang siya tao, kundi Diyos siya. And what is the goal of God? The goal of God is no other than salvation. Walang ibang goal ang Diyos. Walang ibang minimithi ang Diyos, kundi ang kaligtasan ng bawat tao. Lahat tayo gusto niyang iligtas. Kaya nagkatawang tao siya. Kaya nga tayo merong Pasko. O ngayon, unang araw ng September. At sigurado ko nakita niya ng pagmumuka ni Jose Marichan. Ano bang pinagdiriwang natin tuwing Pasko? Hindi lang naman Christmas bonus. Ang pinagdiriwang natin tuwing Pasko ay meron tayong Diyos na nagkatawang tao. Sa totoo lang, hindi naman niya
Pwede namang di niya gawin yun kasi Diyos na siya Makapangyarihan na siya. Mataas na siya. Pero nagpakababa pa siya sa anyo ng tao para makipagdamayan sa atin. Nagkatawang tao. At parte ng pagkakatawang tao ay ang pagkakaroon ng puso. Amen? Kasi hindi kompleto ang katawan kung walang puso. Napakahalaga ng papel ng puso sa katawan ng tao. Di ba? Siya ang nagpapump ng dugo para umikot ang dugo sa buong katawan. Kaya kapag tumigil ang tibok ng puso, mamamatay ang tao. Ganyan din ang puso ng Panginoon. Sa bawat pintig nito, gusto niya iligtas tayo. Ang bawat pintig ng puso ni Jesus ay pusong marunong magligtas. Amen? Kapag binuksan nyo ang puso ni Jesus, wala kayong ibang makikita kundi awa at habag para sa ating lahat. Tayong lahat na mga makasalanan, tayong lahat na paulit-ulit na nadadapa, natitisod sa kasamaan at kasalanan. Kapag binuksan nyo at lumapit tayo sa puso ni Jesus, patatawarin at mamahalin niya tayo. Amen? Ikaw, kapag binuksan ang puso mo, anong laman ng pusong yan? Gcash po, Father. Ano laman ng puso mo? Galit? Hinanakit? Pagkikimkim ng sama ng loob? Dun sa taong kinagalitan mo 10, 20, 30 years ago? Baka pwede nang linisin ng puso, buksan ng puso, at itulad sa puso ni Jesus. Amen? Pangalawang elemento, may makikita kayong apoy sa ibabaw ng puso. Nakikita niyo yung apoy? Anong ibig sabihin nito? Pusong nag-aalab. Sabihin niyo, nag-aalab. So kanina nagliligtas, ngayon naman pusong nag-aalab. Anong ibig sabihin nito? That the heart of Jesus is inflamed by love. Nagbabaga, umaapoy ang puso ni Jesus. Mali kasi minsan ang connotation natin sa fire. Akala kasi natin, fire is something that destroys. Hindi po. Yes, it is something that destroys, but fire also ignites a person. Nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng sigasig. At ganyan ang puso ng Panginoon. Pusong bumubuhay. Pusong ginigising tayo. A heart that awakens us. Ang puso ng isang Kristiyano na sumusunod kay Jesus ay isang pusong nag-aalab. Anong ibig sabihin ng pusong nag-aalab? Umaapoy, passionate. Ginagawa yung mga bagay ng bukal sa puso. Minsan kasi may mga bagay tayong ginagawa na hindi bukal sa puso, di ba? Minsan may mga salita tayong binibitawan na hindi bukal sa puso. Ang isang Kristiyano marunong gumawa at marunong magsalita ng bukal ng gagaling sa puso. At ang pusong yan ay pusong buhay, pusong nag-aalab. Amen? Yan ang kinakanta natin sa lupang hinirang. Di ba anong kinakanta natin sa lupang hinirang? Alab ng puso sa dibdib mo'y parang patay kayo ha. Mas malakas. Alab ng puso sa dibdib mo'y buhay. Hindi patay. O kayo, papipiliin ko kayo. Buhay o patay? Buhay. Yan. Ako, patay, pipiliin ko. May pera sa patay, no? Tanong niyo si Padre Sammy, magmimisa kami sa patay, no? Oh. Hindi, buhay din ako. O sige, buhay o patay? Buhay o buhay na buhay? Buhay na buhay. Yan, buhay na buhay. Ang isang taong buhay, pero parang patay, anong tawag doon? Papatay-patay. Hindi ganyan ang Kristiyano. Hindi ganyan ang isang Katoliko. Hindi ganyan ang deboto
ng mahal na puso ng Panginoon. Ang isang Kristiyano, buhay na buhay. Amen? Di ba yan ang kinakanta natin sa charismatic? Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Kristo ay buhay, buhay kailan pa man. Si Kristo ay buhay kailan pa man. Oh, ang galing nyo naman, palakpakan nyo ng mga sarili nyo. Oh. So, yun po yung pangalawa, no? Pusong nag-aalab. So, ano yung una? Pusong nagliligtas. Pangalawa, pusong nag-aalab. Panghuli, makikita nyo po na nakapalibot sa puso ng Panginoon ay koronang tinik. At yung ibang image pa niyan, very artistic pa eh. Makikita nyo pa yung dugo na tumutulo mula sa puso. Actually, yung image ng Immaculate Heart of Mary, sugatan din. Meron namang nakatarak na sibat. No? Anong ibig sabihin nito? Na ang puso ng ating Panginoon at ang puso ng mahal na Birhen ay pusong nasugatan. Sabihin nyo nga po, nasugatan. So, hindi lang siya pusong nagliligtas, hindi lang siya pusong nag-aalab, pusong nasugatan. At bakit siya nasugatan? Dahil nagmamahal siya. Di ba yan naman ang pinaka-primary function ng puso. Ang puso ay nilikha para matuto tayong magmahal. Kaya nga, nire-romanticize pa natin yan, di ba? Lalo na kapag February 14, maglalagay tayo ng mga puso-puso. Inimbento pa natin si Cupido na papanain ng mga puso. Bakit? Kasi alam natin, sa puso nanggagaling ang pag-ibig natin. Amen? At ang pag-ibig na yan ay hindi lang yung pag-ibig na kilig-kilig. Love is not just an emotion. Kung akala nyo ang pag-ibig ay yung pakilig-kilig, bibigyan kayo ng flowers, bibigyan kayo ng chocolate, at kapag ka-anniversary nyo, maghahalikan kayo. Hindi ganon ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay susukat hindi sa mga material na bagay na binibigay ninyo, hindi sa mga kilig na nararamdaman ninyo. Ang pag-ibig ay nasusukat lalong-lalo na kapag ka ang minamahal mo ay nasasaktan at naghahangad na siya'y mahalin. Love is not just an emotion. Love is a decision that you make every day in your life. Mamahalin ko ang taong ito kahit minsan nabibwisit ako dito. Mamahalin ko ang asawa ko kahit minsan buwisit siya sa buhay ko. Mamahalin ko ang kapitbahay ko kahit minsan chinichismis niya ako. Yan ang totoong pagmamahal. Kahit nasasaktan, nagmamahal pa din. Amen? Si Jesus, nasaktan din siya. At ito ang narinig natin sa gospel ngayon. Umuwi daw si Jesus sa Nazareth, sa bayang kinalakihan niya. Di ba mas maganda yon? Kakilala niya ang lahat, kapitbahay niya. At doon nag-preach siya. Pero anong nangyari? Imbes na paniwalaan siya, pinagdudahan siya. Kasi kilala na siya eh. Kaya sabi ng mga taga Nazareth, sino ba ito nagsasalita sa atin? Kilala natin yan, di ba? Buisit yung mga chismosang kapitbahay talaga, no? Kaya sabi, kilala natin to eh. Anak ni Jose yun, yung karpintero, di ba? Kilala natin yung nanay niya, si Maria. Ba't pa tayo maniniwala dyan? Kaya anong sabi sa bandang dulo? Sa sobrang buisit daw ng mga tao kay Jesus, mga kababayan ngayon, ha? Anong sabi? Dinala daw siya sa dulo ng bangin at gusto siyang ihulog. Imagine nyo, mga kababayan niya, kapitbahay niya, mga taong pinagkatiwalaan niya, mga taong tinuring niyang kaibigan, pero sila ang gustong masaktan at mamatay siya. Pero anong ginawa niya? Anong ginawa ng Panginoon? Well, lumakad lang siya sa gitna nila at umalis. Alam niyo, sometimes that is the best response to negative people. Sometimes the best response to negative people is by simply ignoring them. Amen? Si Jesus, nasaktan siya. Nasugatan siya. Pero hindi ito naging hadlang para huminto ang buhos ng kanyang pagmamahal. Nasugatan na ba ang puso mo? Anong mga sugat ng pusong yan?
Ang pakiusap ko, ilapit nyo yan kay Jesus. Pusong nasugatan. Amen? Saan nyo mababasa sa Bible na ang puso ni Jesus ay nasugatan? Bibigyan ko kayo ng clue. Gospel of John. Kung hindi ako nagkakamali, John chapter 17. At ano yung mababasa nyo doon? The story of the crucifixion. Nung si Jesus ay pinako na sa krus, pinako na siya sa krus, kailangan masigurado ng mga sundalo na patay na siya. Kaya anong ginawa ng isang sundalo? Kung naaalala ninyo, tuwing Good Friday, binabasa yon. Anong ginawa ng isang sundalo? Sinibat yung kanyang tagiliran. Kaya kung makikita nyo, may sugat dito sa tagiliran, di ba? Yon. At pag binasa nyo yung Gospel of John, sinibat daw yung tagiliran ni Jesus. At pagkasibat sa tagiliran ni Jesus, dumaloy daw ang dugo at tubig. Dumaloy ang dugo at tubig. Ang dugo ay sumisimbolo sa Eucharistia, ang tubig ay sumisimbolo sa binyag. Mga sakramento ng pag-ibig ni Jesus. Now, imagine ninyo, nasa paanan kayo ng krus. Kayo yung sisibat. Kapag sinibat nyo yung tagiliran, nasa paanan kayo ng krus, saan dediretso yung sibat? Nasa baba kayo, nasa taas siya, kasi nakaangat siya sa krus. So, nasa tagiliran ka, sasaksakin mo yung gilid niya ng sibat. Saan dediretso yung sibat? Sa puso. At galing sa puso ni Jesus, ang tubig at dugo. Simbolo ng awa, simbolo ng pag-ibig sa bawat isa. Amen? Yan ang puso ni Jesus. Sinaktan na, sinibat na, sinaksak na, pero nagmamahal pa din. Pinatay na, pero nagbibigay buhay pa din. Salamat sa ganyang puso. Palakpakan natin ang puso ni Jesus. Kaya kung sasabihin nyo kay Lord, Lord, pagalingin nyo naman yung puso ko kasi balot na ng taba no? Lord, pagalingin nyo naman yung puso ko. Broken-hearted kasi ako. Alisin nyo ang sugat. Alisin nyo ang sugat sa puso ko. Alisin nyo yung sugat ko sa asawa ko, sugat ko sa mga mahal ko sa buhay, sugat ko sa anak ko, sugat ko sa mga problemang pinagdadaanan ko. Lord, alisin mo ang lahat ng ito. At anong sasagot sa iyo ni Lord? Gusto mo mawala ang sugat? Sige, wag mo mahalin ang asawa mo. Wag mo mahalin ang anak mo. Wag mong mahalin ang kahit sino. Wag ka nang magmahal sa buong buhay mo. At mawawala ang sugat sa iyo. Pero hanggat nagmamahal ka, hanggat marunong kang magmahal, hindi mawawala ang sugat na yan sa puso mo. Amen? At ang good news sa atin, ganyan din ang puso ni Jesus. Paulit-ulit na nating sinugatan dahil sa mga kasalanang ginagawa natin. Pero patuloy na nagmamahal, patuloy na nagbibigay ng awa at buhay para sa ating lahat. Amen. Tama na yun. Nagugutom na ako no? Okay na ba? So sana po naalala niyo yung 3 punto. Ano po yung una? Nakakalimutan nyo na. Kayo talagang mga angkas rider, ang bilis nyo makalimot, no? Ano yung una? Pusong nagliligtas. Pangalawa, pusong nag-aalab. Pangatlo, pusong nasugatan. Wakasan ko sa isang kanta. Okay lang ba? Parang ayaw ninyo. Okay lang ba? Wala naman kayo magagawa Nasa akin yung microphone Diba? Ito, favorite kong kanta, lalo na kapag piyesta ng Sacred Heart. Kinanta ito siguro nung mga 1980s at pinasikat ni Ogie Alcacid.
Pero nung mga few weeks ago, ni-revive ng isang millennial artist na ang pangalan ay Rob Daniel. Kilala niyo yon? Mga millennial kilala yon. Marami kasi sa inyo centennial eh. Oo. Pag centennial, di nyo nakilala, no? Ako kasi, sorry, millennial priest ako. Yung pamagat ng kanta ay, Nandito Ako. Narinig yun na yan? Wala ba kayong mga kamay dyan? Yan. Tapos na. Di ko nabubuuin kasi may bagyo, wala kang pasok ngayon eh. Yung chorus lang kakantahin ko. Kasi yun yung pinakamaganda eh. Sabi doon sa kanta ganito. Ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Wala ba kayong mga kamay dyan? Yan ang gusto ko sa mga taga-Baysa eh. Nauuto ko kayo, you know. Pero hindi ko kayo inuto biro lang yon. Pero follow nyo ako sa TikTok Kasi may TikTok account ako eh. Father Paul Wu. FATHERPAULWOO. At di naman sa pagmamayabang, meron akong 470,000 followers. Palakpak kayo ng palakpak, di naman kayo nagpapalo. Follow nyo ako, mamaya, mag-download kayo ng TikTok, mga lola, mag-download ng TikTok, i-follow si Father Paul. Ang hindi mag-follow, hindi maliligtas. Biro lang po. Mga kapatid, ito din ang kanta ng ating Panginoon para sa atin. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit nagdurugo ang puso. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Amen? Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.